Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue, and meron nga bang election sa 2028? Ngayong araw ay kapansin-pansin ang pagiging performative ng all-black motif ni DDS, Senador Alan Peter Cayetano. Ayon sa kanya, isa itong simpleng protesta. Hindi daw siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi pang mas pipiliin niyang manood na lang sa TV. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. Mas matindi pa rito, iginiit ni Cayetano na nanganganib umano ang demokrasya at inilarawan pa ang kasalukuyang sitwasyon bilang isang undeclared martial law. Kanina, nung sinabi niyo may undeclared martial law. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Ngunit para sa maraming netizens, bumabalik ang isang malaking tanong. Nasaan ang paninindigan ni Alan Peter Caldero noong libu-libong Pilipino ang napatay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Noong Oktubre 2017, bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs, humarap si Cayetano sa mahigpit at naging viral na panayam ni Mehdi Hasan ng Al Jazeera's Upfront. Doon ay ilang beses siyang tinanong tungkol sa libu-libong napatay sa police anti-drug operations. You have 13 to 16,000 killings because of drugs, not because of the police or the drug war. But hold on. Your own reports say 3,800 people have died in anti-drug operations. Yes. 3,800 people? Yes. You think that's fine? What do you- Killed by who? Police officers? By police officers. Who've admitted that many of those killings were false killings? Hindi pa tumigil si Hasan at muli niyang nilinaw ang tanong. Filipino police have not admitted that? Absolutely true. Yes. Filipino police officers have not admitted No. to any false killings? Absolutely. At muli, pareho ang naging sagot ni Cayetano. There are a couple who we Oh, call... so they have admitted, There okay. no, they have not admitted because they're guilty. Okay. No guilty guy would admit. Sa ulat mismo ng Al Jazeera, matapos ang panayam, malinaw ang buod. When asked if all the victims of the police's anti-drug operations were in fact criminal drug dealers, Cayetano said yes. So every single one of the 3,500 people who was killed was a drug dealer? Yes. How do we know that? You didn't try them, you didn't prosecute them, you didn't charge them, you shot them on sight. That's not a democratic way of solving crime, is it? You're absolutely saying it as if you're not on the ground. Ang problema ang kinaharap ng pahayag na ito ay marami ng naitalang kaso at ulat mula sa iba't ibang organisasyon, mamamahayag at fact-checkers na nagpapakitang may mga napatay sa anti-drug campaign na hindi napatunayang sangkot sa iligal na droga. Dahil dito malawak na kinwestiyon ang pagiging absolutong pahayag ni Cayetano. Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba? This morning lang I was meditating on Mike Defensor, no? I don't know his activities. Kaya ngayon, habang nagsusuot siya ng itim at nagsasabing nasa ilalim umano ang Pilipinas ng undeclared martial law dahil sa umano'y banta sa demokrasya at kalayaan, marami ang nagtatanong kung bakit tila ibang-iba ang kanyang paninindigan noong kasagsagan ng madugong tokhang. Noon, ipinagtanggol niya ang kampanya at iginiit na lahat ng napatay sa police operations ay mga kriminal na drug dealer. Ngayon, siya naman ang nagsasabing pag nagsalita ka, target ka bigla at pagtayuan mo ang prinsipyo mo, ikaw pa ang kakasuhan. We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. Para sa kanyang mga kritiko, ito ang dahilan kung bakit inaakusahan siyang isang political demagogue. Malakas magsalita tungkol sa demokrasya at karapatang pantao kapag siya o ang kanyang kampo ang nasa alanganin. I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Cheese. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod? 'Di ba? May kaso na rin against the Villars, and then because napaka idealistic at napaka articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro. So I knew there are threats against everyone. Ngunit naging isa rin sa pinaka-agresibong tagapagtanggol ng isang administrasyong malawak na binatikos dahil sa madugong war on drugs.
Ang tanong ngayon ng marami, kung tunay na ipinaglalaban ang demokrasya at karapatang pantao, pareho ba ang paninindigan kahit sino pa ang nasa Malacanang o nagbabago ito depende kung sino ang kaalyado at sino ang kalaban? But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.